kahit wala naman daw shooting, eh talagang patuloy na dumadalaw itong si Alden. Ay! Yes, sa bahay ni Catherine. Ay! Yes. Talaga? Lalo na't welcome si Alden doon. Eh, ito lang ang kwento. Ay! Meron pa? Ano pa? Narinig ko lang naman ito. Kung ano naman narinig mo, baka paano na naman tayo dyan. Parang gusto ko lang lumuha. Pero isa mo, Tito Ogie, bakit yung iba? Sinasabihan si Alden na mangga daw. Anong mangga? Manggagamit. 1,500 pesos entrance fee sa J Castles. Worth it nga ba? Baduy version to. Maipilit lang. Yun na yun? Mahal mo yung Itbulagaan. Si Ice ba, hindi namin makikita talaga na mag-guest sa It's a Show. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Jota po. At ito naman po si Papa O, si Ogie Nias. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilit sa amin. Ay! I-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Ayan. O, disco bowling tayo. Ang ganda ng blending natin. Yes, oo. Sa kabila ng mga, alam mo na, ano. Ha? Ay, naku, alam niyo na yan, hindi ba? Oo. Basta tayo rito ay tuloy-tuloy pa rin po, no? Sa pagbibigay at paghahatid sa inyo ng mga balita. Yes. Oo. Buhay na buhay po kami. Oo. At habang yung iba eh, patay na patay sa amin. Ang ganda sa ate. Diba? Oo. Ayan, syempre pa. Oy, nako, ha? Oo. Alam niyo na bang balita? Ano na eh? Tuloy-tuloy na nga ang part 2 ng Hello, Love, Goodbye. Oh! Oo. Naku, ang gandang balita naman yan. Oo, alam mo, meron ng mga nagparating sa akin, ano? Na nakakatuwa naman. Kahit wala naman daw shooting, eh talagang patuloy na dumadalaw itong si Alden. Ay! Yes, sa bahay ni Catherine. Ay! Yes. Talaga? Oo. Oh! Oo, eh, nakikita ng mga gardeners. Ay! Mga Garda Versosa. Oh! Oo. Sir! Uy, kayo pala yan, Sir Alden! Ay, binabati siya, Nay? Oo. Siyempre naman, alam mo, napakamagiliw naman ni Alden at Oh. palabati naman talaga Totoo. yan. Diba? Oo, kahit mga hindi nakangiti yan, parang nakangiti rin. Oo, ganun si Alden. Ano? Eh yun nga, siyempre, lagi naman excited yung mga kasama sa bahay. Oh! Ni Catherine, pag ganun si Alden. Oh, talaga? Oo, ang saya-saya talaga namin. Kasama ka sa bahay? Catherine? Sorry. Dati Tito Ogie, si Daniel ang dumadalaw. Oo. Tapos ngayon si Alden na. Tapos tuwang-tuwa na yung mga kasama sa bahay. Oo, diba? Shifting talaga. Diba? Diba? Eh, ganda naman talaga. Siyempre, siguro sa kanila, no? Sa mga kasama na sa bahay ni Catherine, importante sa kanila ay kung sino yung makakapagpangiti, kung sino yung makakapagpasaya kay Catherine. Diba? Ay! Lalo na't welcome si Alden doon. Eh, ito lang ang kwento. Meron pa? Ano pa? Narinig ko lang naman ito. Kung ano naman narinig mo, baka paano na naman tayo dyan. Parang gusto ko lang lumuha. Basta wag ka lang mag-comment. Kami lang ang sangkot dito. Hindi. Na si Alden, sabi ng ano doon, parang si Alden tinuruang mag-drive sa pali-paligid doon. Oh. Si Catherine. Ay! Driving instructor na rin siya ngayon? Pag mahal mo naman, hindi pa. Iisipin mo ba yung estado mo sa buhay? Ang cute lang na tinuturuan ni Alden si Catherine.
yun. Ganun yung mga nanliligaw eh. Di ba? Lahat gagawin. Oo, ganun din. Dati may nanligaw din sa akin. Ganyan din. Tinuruan din ako mag-drive. Ay! Oo. Tapos ang ending, binilan mo siya ng kotse. Kasi siya naunang natuto. Di ba? Siya kasi Kwento ko. Ay! Alam mo kami, ano naman yung kwento mo? Wala akong nabilan ng kotse, ha? Wala talaga. Porque nanonood dito ng mami mo. Ha? Mama ko maniwala. Alam mo naman pala biro si Naira G. Hindi po kotse, motor. Parang naniniwala ako sa motor. Hoy! Wala din! Hindi ako marunong magmotor. Bibili na motor, hindi ako marunong magmotor. Motor ng tubig. Okay. Motor ng aquarium yan. Anyway, so yun nga. Basta tayo natutuwa, di ba? Na may mga ganyang senaryo. Sa yumayabong na pagkakaibigan. Ito, di ba kinikilig ka? Siyempre, no? Ano ka ba naman? Paano pakiligin? Tingnan. Parang giniginaw yan, hindi kinikilig. Di ba? Pero teka muna, Tito Oji, bakit Bakit? yung iba? Sinasabihan si Alden na mangga daw. Anong mangga? Manggagamit. Oo nga. Nabasa ko nga yan eh. Parang nung napalapit si Alden kay Catherine, yun na nga, mangga daw si Alden, manggagamit. Alam mo, naniniwala ko na ang isang artistang may karapatang manggamit, yung walang napatunayan, yung walang pangalan, yung walang narating, at yung starlet pa lang. Yan, sa tagal ko rito siya. Pag sikat ka, di ba? Tapos gagamit ka ng sikat din. Maintenance yun, Tito Oji. Gaga. Siyempre, ganun talaga. Hindi manggamitan yan. Suportahan siguro. Yes. At saka na siguro pwede makonsider na nanggagamit ka kung ikaw mismo yung kumukuha tapos ikaw yung nagpo-post din, di ba? Correct. Eh ito ibang tao naman yung Oo. nagpo-post nung Correct. nakikita nila about dun sa dalawa. Oo. Tsaka di ba, meron naman din mga fans na kahit gaano ka-genuine naman yung dalawa, di ba? Ayaw pa rin nila. Kasi gusto pa rin nila Daniel tsaka Catherine. Di ba? Meron din namang Kat din. Ayaw naman kay Daniel. Meron namang Catherine fans na kahit sino yan, basta mahal ang idol namin. Yun yun. Ay, Tito Oji, total din laan naman yung napapag-usapan natin si Daniel Padilla. Ah. Abi, next stop opening na yung kanyang J Castle sa Tanawan, Batangas, ha? Kailan to? No May 1. Oo, ngayon. Kailan naman yung hard opening? May hard opening ko. Kasi may soft opening. So may hard opening. Oo nga, alam mo, in-open yan, na nandun may mga taga-media nandun, kinunin si Daniel. Kaya doon din galing yung sinabi ni Daniel na ang OA ng mga fans, doon sa nagmura siya. Doon sa kanta niya na, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Kaya pala napamura si Daniel. Bakit? Ganun yung boses. So yun na nga, diba? Doon ginanap yun, di ba? Oo. O, tapos nag-soft opening nung May 1. O, dinagsa naman siya. At the same time, nagkaroon din ng parang media con, yung pagpapakilala sa mga taga-media. Na-invite ba kayo, Tito Oji? Hindi. Pero okay lang naman. Ano ba naman? Ang liit-liit na bagay. Ang dami-dami hindi nag-invite sa atin. Ha? Tulungan natin dito. Ha? Oo. Clue! Gusto banggitin ko isa-isa. Huwag na, baka madimanda tayo. Ano ba yun? Hindi, ito naman. So, nag-opening na. So, syempre, tayo hindi pa tayo nakakapunta doon. Kailangan ma-experience natin. Dahil may mga nagsasabi maganda daw. Meron naman nagsasabi, parang hindi daw worth ng 1,500 bilang entrance. Di ba? Nababasa ko yun eh. Oo, dahil sa hirap nga ng buhay daw ngayon. Oo. Hindi, kasi gusto makalikha ng grupo ni Daniel ng isang parang Disneyland siguro. Hindi naman niya ma-achieve yung Disneyland na ang daming rides, di ba? Ito kasi mga illusions, mga magagandang ilaw,
Di ba? Hindi pa naman tayo nakakapunta, nakikita lang sa mga ka-picture. Ikaw, Jocelyn, nakapunta ka na? Hindi, nakita ko lang ang day na bongga nga daw yung labas. Oo, yung loob. Yung loob, parang hindi daw sila satisfied dahil parang mga walang rides nga. Oo, alam mo naman, di ba, pag theme park, akala nila lagi may rides. Pero siguro eventually, no, utay-utay lang naman, unti-unti, malay mo naman, manganak ang mga rides doon. Kasi nga, soft opening pala. Oo, and we cannot please everybody. Malay mo sa hard opening. Oo, sa hard opening yan. Oo. May mga sinasabi ba mga netizen na ba? Ay, ito na, may isang nakasulat. Oo, ano sabi? Oo, sabi ng isa. 1,500 pesos entrance fee sa J Castles. Worth it nga ba? Kung nakapunta na kayo sa Team Lab Borderless sa Japan or ibang bansa, mapapansin nyo na yun ang ginaya nila. Pero, Baduy version to. Parang maipilit lang. Hindi bagay yung pasabog na castle sa labas, tapos ganun yung loob. Pag sa labas, parang mag-expect ka na ng sobra eh. Yun na yun? Tingin ko, mas mag-enjoy pa mga bagets kung ginawa na lang talagang mala Disneyland to na maraming rides para sulit kesa naman mala Team Lab, parang hindi lahat mag-enjoy at makaka-appreciate. Para sa mga nakapunta na, sulit ba? Sabi niya. Sabi naman ng isa, ni Annalie, nakawatch ako ng mga vlogs na nagpunta. Base na nakita ko, parang di worth it yung 1.5. Parang masabi lang na kay DJ. Malapit ako sa EK or Enchanted Kingdom. Yung entrance na 550, parang ang bigat lalo. Syempre, mas masarap kung kasama yung pamilya. Tapos, mapabata o matanda, 1.5. Kung IG or for picture, andyan ang Art Island or the Dessert Museum na ang entrance fee ay 300 to 500 yata. At yung labas, andyan yung Fantasy World sa Tagaytay, libre pa. Kung mala Disneyland may rides or maraming makikita, pwede pa. Yung nakita ko, parang hindi na worth it yung 1,500 talaga. At hindi enjoy masyado sa bata kasi madilim at parang puro ilaw. Ako lang to bilang nanay at hindi marites ha. Pahig na ako kung andun si DJ para puntahan pero hindi pa rin worth it yung 1,500 sa picture. Char! Sabi niya ganon. Sabi din yung isa, mahal nga, bisa itsura sa labas pa lang, di naman mukhang 1,500, tapos mas simple pa pala sa loob. O, baka nagbabase lang sila sa mga napapanood nila na Okay, mahirap mag-comment dyan, lalo na hindi pa natin na napupuntahan yan at na-experience. No? So, kailangan ma-experience muna natin yan. Ay, punta tayo? Oo. Uy, pero libre niyo ako ha. Bakit? Ganun mahal ng entrance form. Wala ako na. Ay, hayaan, ililibre kita. Oh! Ako din na yun. Lahat na na. Okay, sige, ililibre ko kayo. Yay! Actually, yung ililibre ko sa inyo dalawa, walang entrance fee. Oo. Sa'yo. Pero huwag kayong lalabas. Okay. Dahil may exit fee. So, OG naman, akala ko tunay na. Hindi, Hindi, yun nga. So, mahirap pa rin mag-judge dito, lalo hindi natin na-experience physically Yes. yung lugar. Dahil maganda naman daw talaga. Siguro sa iba, medyo mabigat na nga ang 1,500. Lalo na sa panahon ngayon na 610 ang minimum wage. Sa probinsya, mas mababa. So, ilang araw na trabaho mo yan para maka-entrance ka ng isa. Hindi rin naman natin alam, baka high-end to. Na parang ito ay ginawa para sa mga mayayaman. Para sa mga may kaya sa buhay. Di ba? So, may experience din natin to. At tingnan natin kung tama yung kanilang experience sa magiging experience natin. Kaya huwag muna natin silang i-judge. Yeah. Oo, ha? Pero na iba kami mga nakapunta na nanonood sa atin. Oo, ayan. Oh. Comment below kayo. Yes. Bigyan mo kami idea dyan, ha? Oo. Alam mo naman sa Tanawan kasi, ang nakikita kong isang maganda dyan na pinupuntahan yung vineyard. Kasi ang alam kong galing na doon, si Joshua. Joshua? No. Anak ni Chris? Napapagaya ko sa inyo, Tito OG. Hindi, si Joshua Garcia. Kahit parang galing na rin dyan si Zanjo Marudo. Even Daniel Padilla galing na rin dyan.
OG, lalayo pa ba kayo sa akin? Inakapunta na ako dyan. Talaga? Ano? Oo, Kamusta? maganda nga. Maganda sosyal. Sana naman pagpunta natin dun sa J. Casas na yun, diretso na tayo ng vineyard. Oo. Parang alam ko, Tito OG, malapit lang sila. Oo. Halos magkaano lang sila, magkalapit. So ano nga, mayroong entrance fee. Ay, wala kami binayaran, Tito OG. Ay, bakit? Pinablog lang sa amin. Ayun. Pero na-invite na nga din kayo Extra dati. pala. Ay, talaga ba? Oo. Uy, hanapin mo naman yung connect mo dyan. Oo, sige. O baka nanonood sila. Oo. Para naman masabi na may experience natin sa vineyard. Oo, dahil yan ang takbuhan ng mga artista eh. Oo, tapos diretso na tayo ng ng J. Castle. Ang saya. Ayun. Magbayad tayo, ha? Oo. Sa J. Castle. Kasi, syempre, hanap buhay yan. Oo. Para ma-experience natin na ito yung binayad namin, worth it ba? Ganon, huwag tayo magpalibre. Okay? So, babawas natin yan sa sweldo ni Loy. Ha? Bakit sa akin? Kita ko. Bakit sa TF ko? Ay, parang kilala ko may RP na. Ay! Alam ka naman ako, Tito Ochi. Bakit parang ako? Bakit parang kasalanan ko? Ha? Ano tayo? Okay, dilitin. Hello. Basta ma-experience din namin yan. Ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. I-click nyo pa yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay pa ang aming episode din at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification Dahil bell. pag hindi kaya kayong unang naman na-notify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamalot. M-A-M-A-L-O-I. At syempre yung mga ikakasal po dyan na kailangan ng wedding planner. Nandyan po ang events company namin, ang Lavida Events and Creatives. Nandyan po. Bisitahin nila po ang aming website sa www.lavidaevents.com para po mag-inquire. Yan. Diyosa. At papasalamat po ako sa Highway Bear Salon dahil ang dami nagsasabi ang ganda daw ng gupit ko. Sa mukha mo, may nagsasabing maganda. Gupit lang ang usapan, Tito Oji. Ha? Kung nadamay pa ako dyan. Yeah. At sa pala, Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile. Yes! Diba? Doc JC Solis lang yan. Siyempre pa si Doc Jessica T. na Ideal Vision. Ayan. Yeah. Siyempre, ang RCC Staffing Solution USA. Ha? Yeah! Si Romer Gutierrez ha. So ayan, yung mga teachers po na naririto sa Pilipinas, gustong mag-Amerika, gustong tumira doon, kasama ang pamilya. Yeah. Basta meron kayong at least 2 years experience ng pagiging guru nyo, pwede kayong maging guru doon. Oo, at saka yung mga nurses dito, at saka yung mga hospitality staff. Yes! Diyan po kayo sa RCC Staffing Solution USA, na kapatid ng JustCorp. Yeah! Oo, ha? Mm. At syempre pa ang aking panayam pa rin kay Claudine Barreto Ay. na ang daming nadala na hindi nila namalaya na 45 minutes pala yung pinanonood Diba? nila pero hindi sila nainip bagko sila ay naluha. Ang aking panayam po kay Claudine Barreto sa OGBS Inspires na nasa I1PFC na rin po, ha? At syempre pa sa MV Skin Beauty and Wellness Yes. Center. Yan, para sa aming mga malasot na. Ayan. Face. Yes, ayan. Kumakanto na, oh. Yes, patok na patok ngayon ang NB, ha? Di Oo, ba? ang dami nagpapatreatment dyan. Yes. Nagpapalipo, Mm. oo, nagpapahubis-bigas ng mukha, Yes. oo, nagpapa-enhance. Naku, nakakaloka. Pumunta po kayo dyan. NB Skin Beauty and Wellness Center. Okay? Yes. At syempre pa, ito po yung lingkod, Papa Osinong Chibet, na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihiling sa amin? Ichika mo na! Ay, bakit? Dasal. Bakit? Sabi mo kasi ipagpa sa panood. Tito Oji, mamaloy, pagkaganto na ang alat, ang pupusitin ako! Ayos ka ba? Bakit? Si Ayos ka!
So, ay, oo nga! My God! Oh, ay, Sigera! Ayan ang gusto natin ngayon. Yes! Ay- Idol! Idol Ice Yes! Ang kunting ng panahon, baka ikaw rin at ako. Ba't Parang yan na lagi hindi yung mo kinakanta sa akin. panain ang kanyang damdamin? Ano ba yun? Nag-ibig sa Cupido. Ayan, ayan. Please welcome Mr. Ice Sigera. Yes! Siyempre, alam niyo na kung bakit nandito si Ice. May ipopromote siya. Oh? Yung growing balls. What about it? Hindi yun yung show! So, Tinignan ko eh. Ako talito din. Hindi kasi pag nagsasabi ko, nagkakapot ka. Ay, pawiin. ayan, siyempre Ice. Ako, Yes! Isa sa napakahusay na singers natin sa mga panahon ngayon dahil napakalamyos, napakalamig ng tinig. Oo, para siyang batang Jose Marichan. Yes! Oo! Yes! At saka talaga yung mga awitin ni Ice, ano, parang katulad niya, hindi tumatanda. Oo nga, totoo. Tayo sa puso. Tsaka kahit mga Gen Z, alam yung mga kanta mo. How do you feel about it? Nakakatuwa. Actually, recently galing lang ako Mindanao. Tapos nag-concert ako sa medyo probinsya. Medyo, nagulat ako kasi I'd expect na syempre yung mga matatanda kakagayin yung kanta ko. Pero ito pati mga bata kinakanta. So nakakatuwa lang na Alam nila. alam nila hanggang ngayon. And it's been how many years? 2001 yun eh. Oh my Talaga? God. 2024 na. 23 years na. Oo. Siyempre maraming curious, ano? Ah. I'm sure kami ay kukulob muna or sasanib muna sa amin yung mga netizen. Unang tanong, yung Ice Sigera ba? Siyempre, dati yan from Aiza. Si Aiza na yung napakabibang bata sa Itbulaga nung Yes. Oo. Ngayon ay Ice na. Curious lang ako, yung Ice, kailan mo naisip na from Carissa to Aiza to Ice? Kailan mo naisip na palitan? Nung napag-usapan at nag-out na ako sa asawa ko bilang trans, I really felt na medyo may disconnect na ako kay Aiza. Pero ayoko pa rin ng malayo. Ayoko pa rin na totally biglang maging Piolo. Yes. Yung pangalan ko, Oo. Piolo Pascual. Parang gusto ko nandun pa rin. Yes. It's still a part of Aiza, but it's no longer Aiza. You know what I mean? Yes, So, yes. nakakatuwa lang kasi yung Ice, tinatawag sa akin ng mga kaklase ko nung high school ako eh. Minsan sila, Direk Bert, De Leon, diba? Icing ang tawag nila sa akin. So, kinuha ko na yung Ice. Yes. Hindi pa rin malayo. Nandun pa rin siya. Sabi nila nga doon kasi malamig yung boses ko. Oo nga. Pero paano? Medyo Oo kumalit nga. na. Pero alam mo, ang isang nakakatawa sa boses niya, Nay, kung ano yung boses niya noon, nung hindi pa siya Ice, kahit hanggang ngayon na Ice siya, yun pa rin yung boses niya, di ba? Oh. Yung walang effort or May whatsoever. kinaliligan ka ba? Ay, hindi! Nagbago ng boses, from matinis, tapos ngayon mama ng boses. May pinariringan ka. Wala! Clue ba yan? Banggitin ko. Ay! Uy! Wala ko sinasabi Charis! Ay! Hindi nga! Wait nga! Oo, watcha rin. Okay. Hindi, di ba? Yun nga kaya talagang alam mo yun. Kaya siguro pati lalo ngayon yung mga Gen Z, nakaka-relate pa rin sa mga awitin niya. Kasi parang nagbago. Parang palamig lang ng palamig. Oo nga, di ba? Hindi yung iba kasi, di ba? Gusto magpatubo ng balbas, gusto magpatubo ng buhok sa katawan. Tapos ang ending, nagbabago yung tinig. Hindi kasi normally, Ikaw walang ginawa sa'yo. normally, marami sa mga kagaya kong trans people. And ako, I'll be very honest, especially nung kaka-out ko lang as a trans man. No? Siyempre, di ba, hindi ko alam kung may trans person dito sa nakasama ko bukod ako. No? Pero kasi kapag mayroon kang gender dysphoria, pag What's that? gender Gender? dysphoria, yung parang iba yung tingin mo sa katawan mo, hindi siya sumasang-ayon sa kung yung katawan mo hindi sumasang-ayon sa kung sino ka. Sa Anong nararamdaman tingin mo mo. sa sarili mo. Oo. So sabi ko, ang hirap kasi sa totoo lang, nung simula talaga, every time tignan ko yung sarili ko sa salamin, umiyak ko. Bakit? Kasi, hindi siya yung dapat ako eh.
Alam mo yun? And it took a while because plano ko talagang gawin yun. Oo. For me, yeah. Plano kong gawin yun kasi para sa akin, kung sinasabi ng tao na magaling ako kumanta, di kahit bumaba man yung boses ko, then dapat magaling pa rin ako kumanta, di ba? Pero parang yun nga, parang pinag-usapan namin itong maigi ng asawa ko, na parang sabi niya, love, sabi niya gano'n, no doubt na magaling kang kumanta, sabi niya gano'n. And I'm sure you'll be able to find your own style, di ba, sa pagkanta. But siguro if there's one thing that you cannot control, hindi mo makontrol yung appreciation ng tao. Yeah. Now, okay lang din naman yun, but are you willing to work doubly hard? Para, alam mo yun, magkaroon ka ulit ng bagong fans ng boses na bago ni Ice Seguera. Oh. Kasi kumbaga, yung dating boses ni Ice Seguera yung gusto nila, or ni Ice Seguera yung gusto nila. Hindi ko masisigurado lahat sila gusto yung bagong boses ni Ice Seguera. Yeah. Oh. Nung naisip ko yung bigla akong inatake ng katamaran. Sabi ko, 35 years na ako sa trabaho to. Magsisimula na naman ako ulit sa simula. Oo nga. Parang sabi ko, siguro pagdating na sa point na hindi ko na bread and butter itong pagkanta. Oh. Ang tipong, alam mo yun, hobby ko na lang siya. Siguro, in the future, it will happen, but not now. Because not now, I have to be very honest. Singing is my Bread and priority. butter. And hindi lang, kumbaga, sa aspeto ng pagiging tao ko, one big part of that is my gender identity, which is me being a trans person. But equal part nun is me being, me using singing as a way to express myself, which is extra important as well. Siyempre, nandun pa yung ako ay isang provider sa pamilya. Alam mo yun, ang daming kakalakip na pwede mawala ka. And it took a while for me to be okay with it. Yeah. Pero ngayon, kahit pa paano, mas okay na siya. Mas tanggap ko na siya na di pa siguro bukas, di pa rin ngayon. Palang araw. Correct. Oo. Abangan natin yun. Di ba? Abangan natin. Oo, so si Mami Karing, at first, ay medyo, hindi naman sa hindi tanggap, kundi hindi pa rin niya nagigets yung gusto ni Aiza ng iyong nanay. Mas nahirapan siya nung una ko nag-come out na lesbian. Oh. Oo, mas nahirapan siya. Kasi talagang yun, from talagang akala niyang kakaroon siya ng, mag-asawa ko ng boy, magkakaroon kami ng mga 5 anak, mga ganyan. Oo, magkakapos siya. Oo. So, syempre, iba yung pangarap niya nun for me. And mas naging broken siya nun. Ngayon kasi siguro nakita niya that living my best life, accepting me, kung sino ako, hindi naman nagbago yun eh. Hindi nagbago yung saya, hindi nagbago. Kumbaga, syempre, I think it's always fear, di ba? Yes. Ikaw, magulang ka. Alam mo yun, na laging takot ang nauuna minsan sa mga magulang, kaya ayaw natin silang hayaan sa gusto nilang gawin. Parang ganun. Totoo. Pero nung nakita naman niya na okay ang buhay ko, Masaya ka. Masaya ako, masaya siya, Yes. maayos yung asawa ko, meron din siya apo na isa because of Amara. Yeah. Parang hindi na ganun kahirap sa kanya. Yan lang ang lagi niya sabi. It's the voice that natatakot sila. So, sinabi ko sa kanya, not in the near future, mama. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Definitely not in the near future. Pero nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, siguro someday soon, baka magpatanggal na ako ng top. Alam niya. Ay, okay lang. Basta hindi magbabago yung boses ko. Ganun siya ka. Okay lang yan. Basta hindi magbabago yung boses ko. So honestly, Ice, pag napapanood mo yung mga binabalikang kabanata ng Itbulaga, Mga throwback. yung mga throwback, yung mga maliliit pang Aiza Seguera na gumaganyan-ganyan pa. Nagki-cringe ka ba o naaaliw ka? Natutuwa ako. I think, di ba, kasi natutuwa ako dahil it's such a beautiful part of my past. Kasi yung naging buhay ko nun eh. Alam mo, wala akong abuse. Especially from, at least from the people I love. Alam mo yun, kumbaga I grew up in a very safe space. So, hindi siya masakit balikan. In fact, nakakatuwa siyang balikan. Alam mo, grabing mahal mo yung Itbulagaan. Si Ice ba, hindi namin makikita talaga na mag-guest sa It's Showtime. I wouldn't be comfortable eh. wala naman silang alitan or anything. Alam mo yun,
Pero, Dahil in-acknowledge naman na ng TVJ oo, na wala naman. Ako, ito lang magkapatid talaga, sila. Ako lang talaga siguro. Hindi ako naging komportable. So, yun lang naman. Hindi yung rason mo na bilang respeto sa TVJ or sa Itbulaga na pinanggalingan ko. For how many years? Siyempre, yun na yun eh. Kasi, di ba, kung wala akong respeto sa kanila, hindi komportable akong gawin ang kung ano. So, the reason na hindi ako komportable, siyempre, parang hindi ko lang kaya makita. Yeah, but if you will ask permission to Itbulaga and then pinayagan ka nila, yes, okay lang, ayos. Anong mo? Take mo doon. Parang, hindi ko rin makita yung need to. Parang ganun. I mean, I've been with Vice sa ibang show. Or nag-concert siya. I was a guest. Walang problema yan eh. Talagang yung time slot lang talaga. Yung loyalty, buhay na buhay kay Sobrang loyal Ice. siya. Yung kahanga-hanga naman yung Oo. But ang importante, Saludo. kaibigan mo din yung mga host ng It's Yeah, Show. wala namang need para makipag-away. Initik na industriya natin. Oo, tama yan. Dumako naman tayo. Yes. Oo, dun sa kanyang concert. Aha. Oo. It's a 2-night concert sa Music Museum Yes. sa May 10 and 11. Yes. Ano ang Yes. video hits? Video hits. Yes. Oo. Ay, Sigara, video kay hits. So ano ba yun? Si Aiza, kakanta, magigitara, meron siyang mga kabanda, ano to? It's really a concert. Ang concept namin na video hits kasi bilang isa ako sa mga milyong-milyong Pilipino, napakahiling mag-video. Merong parang ibang persona kung nag-video ako. Kasi diyan ko nalalabas yung frustrations ko na hindi ko makanta kapag nasa set ako. Di ba? Kasi minsan as a singer, may expectation sa'yo na Yes. dapat ito lang kantahin mo. So doon, pag nag-video ako, parang doon ako nakapag-release na kumakanta ko ng kung ano-anong kanta. Yeah. And I wanna share that with my audience. So we divided into segments. So the first part is called Welcome to My Videoke World. So ito yung part na kakantahin ko yung mga favorite piyesa ko sa karaoke para malaman nila. Tapos yung pangalawa naman, meron kami tinatawag na by request. So I don't know if you noticed, but siguro a few months ago, naglabas kami ng parang battle royale ng mga famous na kanta sa video. Okay, so dyan yung mga Build Me Up Buttercup, Dancing Queen, mga Torete, ganyan. Tapos naglaban-laban yan. Tapos lahat ng mga nanalong kanta doon kakantahin ko. Wow. Yes. Ay, sa by request pa lang, maganda doon. Kasi diba, ang maganda sa video, okay, merong feel of community. Yeah. So sa by request wala, pagdating nila sa venue, mag-scan sila ng QR code. Pagkatapos, meron silang mga list of songs na pwedeng i-vote. Parang one audience, one vote. Tapos kung ano man yung mabotong kanta ron, hindi namin alam kung anong kakantahin namin. May songs to choose from lang. Kakantahin namin on the spot. Bongga. Yes. Oo. So, tas meron tayong Botohan, video. ganun. That's also one part. So, meron tayong video kay relay. Oh. And then magtatawag ako sa audience sa Kajam. But isa sa mga favorite ko din dito is what we call the Icified. So, itong Icified, kagaya yung mga nabanggit ko kanina sa iyo kanta, like Buttercup, ganyan. I will sing it how I want to sing it. Oh. So, it's actually very interesting. Kasi, di ba, kagaya na sinabi ko, I normally have a different take Yes. song. So, maririnig niyo yung take ko sa mga kanta na to. Oo. Okay, syempre, sasabihin nila, baka naman, lip sync lang yung gagawin ni Aiza. Ba't hindi namin marinig ngayon yan dyan sa inyo? Ayun yan. Parang wala naman nagsasabi. Yung pagdating ng panahon. Ano rin, nagpaboto din kami Ay! bago itong episode na to. Yun Yun ang nanalo pagdating. Yan naman nanalo. Oo, yung pagdating ng panahon. Palakpakan po natin. Ice Sigera. Yeah. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng
na sync. Nay, live! Live, may inig pa nga eh. Kailangan yung pagkakante eh. Naisip ko tayo, parang sira-sira na yung boses ko ah. Tsaka nakapikit si Josa, ini-imagine niya si Puta Bumbong. At saka hindi, parang ano, parang yung plaka, yung naririnig. Yes! Diba? Anyway, with feelings, ay Sigera. Ito na ang pagkakataon para imbitahan ulit sila. At saan mabibili ang tickets? Yes, so iniimbitahan ko po kayong lahat na manood at makasama sa aking concert on May 10 and May 11 at the Music Museum. It's called Video Hit, so it's gonna be one hell of an amazing, awesome video party. You can get your tickets at Ticket World or you can call us at the Fire Nice PH office 0917-542-0303. Ayan. Thank you, Ice, ha? May family picture. Yes! Diba? No? Saya. Siya yung kabit. Siya yung kabit ng tatay mong ano, Madera. Ayan. Thank you, Ice. Thank you! At ano pa nga ba, Ice Sigera? Ang lagi mong inihihilig sa amin. Ay! Chika mo na dali. Wow! La 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 la. Chika mo na dali. La 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 la. Chika mo na dali. Oh, yun ang Ice Gara version, kabulok. Ice Pie. Nakakaantok din.